Sa Ebanghelyo mula kay San Lucas, makikita natin kung paano sinubok ni Jesus ang makitid na pangunawa ng mga Pariseyong tungkol sa batas ng pamamahinga. Ipinakita niya na higit sa batas ay ang pangangailangan ng awa, pagkaunawa at kabutihang loob. Ang puso ng Diyos ay hindi mapanghusga, kundi puno ng malasakit sa tunay na kalagayan ng tao. At sino pa ba ang mas makauunawa sa puso ng Diyos kung hindi si Maria? Bilang ina ng banal na puso ni Jesus, siya ay may pusong bukas, tahimik, mapagbulay at handang unawaing lubos ang mga plano ng Diyos, kahit minsan ay mahirap tanggapin o ipaliwanag. Hindi siya nagmadaling humusga, kundi laging nag-ingat sa salita at kilos, at buong pagtanggap ang kanyang naging tugon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman sa araw na ito, sa gitna ng isang mundong madaling magpuna at magdamdam, tayo ay inaanyayahang tularan ang pusong maawain, maunawain ni Maria, isang pusong marunong makinig, maghintay at umunawa sa kalooban ng Diyos at sa kapwa. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Ramel Tapales, MSc. Magsitayo po ang lahat at sabayan natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. At welcome po sa ating banal na pagdiriwang sa ika-8 gabi ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na patron, ang ating mahal na ina, ang Birhen sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. At sa banal na misang ito, ialay po natin ito. Itaas po natin sa Panginoon ang lahat ng ating papuri pasalamat sa Kanya. Binigyan tayo ng ina na puno ng pagkamaunawain, puno ng awa na siyang tumutugon, tumutulong sa lahat ng ating mga idinudulog sa Kanya. At itaas natin sa Kanya ang lahat ng ating papuri, pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na Kanyang pinagkaloob para sa bawat isa sa atin. Ganyan din, itaas mo natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa ating mga inaalala at pinapamisahan ngayon. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating managawang kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabulugan ka. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin,
papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Diyos ay namin, basta magpapangyari sa lahat, Panginoong Jesucristo. Bugtong lahat ng Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw na nagdanis ng mga kasalanan ng Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ipagkaloob mo sa amin ang lakas o pangalalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunitang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral na mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita.
Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kaniyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit inyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po ay magandang isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, minsan sa ating buhay, kahit pa ito'y nakasanayan, minsan ay may darating ang panahon na pwede natin itong i-bend kung ano man ang nakasanayan. Kung nakikita natin na merong mas magandang mabubuting gawin natin upang ikabubuti ng kapwa natin. Mga kapatid, merong isang istorya patungkol sa isang lalaki na talagang kalugod-lugod sa Diyos. Mabait siya, palasimba, tumutulong sa mga mahirap, sa mga nangailangan, mapagbigay. Tapos pag nagsisimba siya, hindi yung pinakamaliit ang kanyang ibigay sa kolekta. Yung pinakamalaki sa kanyang bulsa, hindi pinipili niya. Napaka mapagbigay. Kaya kalugod-lugod siya sa Diyos. Kaya minsan ay nagdasal siya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ko alam kung hanggang kailan lang po ako dito sa mundong ito. Sana bago po ako lilisan, sana makausap ko kayo face to face. Yan ang hiling niya. At dahil sa kalugod-lugod siya sa Panginoon, ay sumagot ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, anak, magkita tayo. Magkita tayo doon sa simbahan sa Santa Quiteria. Magintay ako sa iyo doon, 8:00 ng gabi. Taga-Baysa, taga dito kasi siya, taga-Baysa. Oo. Tapos nun, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po. Pero may specific na date, sabi, sa Sabado, magkita tayo doon sa simbahan sa Santa Quiteria, 8:00 ng gabi. Talagang excited siya.
Dahil nga, makikita niya ang Panginoon at makausap niya ang Panginoon face to face. Dumating ang Miyerkules, Huwebes, hanggang sa dumating ang takdang araw na magkikita na sila. At noong papunta na siya doon sa Santa Quiteria, sa simbahan, ay may nakasulubong siya dyan sa may Riparo. May nakasalubong siyang isang sasakyan na sinasiraan sa gilid at ang nagdadrive ay isang napakatanda. Siya lamang ang nagkumpuni sa kanyang sasakyan. Walang tumutulong. Maraming tumitingin, dumadaan, pero walang tumutulong. Walang nag-extend, nag-unat ng kanilang kamay upang tumutulungan itong matandang to. At naawa siya. Pero ang problema is 15 minutes na lang. Mag-alas 8 na magkikita na sila ng Panginoon. Paano naman kasi late naman kasi ang umalis? Dapat umalis siya alas 7. Kasi traffic dyan sa may Riparo. Umalis siya 7:30. Nung pagdaan niya, nakita niya Tapos nung nakita niya doon, naawa siya sa matanda. Awang-awa talaga siya sa matanda. Kaya gumilid siya. Buti nagmotor siya. Nagmotor lang siya Akala nyo na sasakyan siya, nagmotor para madaling istorya. Nagmotor siya, gumilid siya. Tinulungan niya yung matanda. Tinignan niyo yung oras niya, natapos yung pagtulong niya, alas 9 na. Natutuwa siya dahil natulungan yung matanda, maligaya siya. At the same time, malungkot siya. Dahil nga, wala naon sami yung pagkikita nila sa Panginoon. Nalungkot siya. Lungkot na lungkot siya dahil feel niya, inindyan niya yung Panginoon. Hindi siya sumunod sa usapan. Kaya, umuwi na lang siya, pabalik dito sa Baysa. Umuwi na lang siya. Tapos nung pag-uwi niya, talagang hindi talaga siya mapakali. Nagdasal siya uli. Sabi niya, Panginoon, pasensya na po. Patawarin niyo po ako dahil nga inindyan ko po kayo. Usapan natin alas 8. Hindi po ako nakarating kasi po, Panginoon, may tinulungan po akong matanda. Kaso natapos yung pagtulong kasi ng alas 9 na, umuwi na lang po ako. Dahil nga kalugod-lugod siya sa Panginoon, sinagot siya uli. Sabi ng Panginoon, anak, huwag kang mag-alala. Dahil yung tinulungan mo, ay ako po iyon. Kung hindi mo yung tinulungan, ay mas malulungkot ako. Dahil makikita ko na hindi ka pala totoong tao at wala kang kapakialam sa kapwa mo. Hindi po ba maganda? Parang joke, no? Pero hindi joke. Di ba maganda? Pusong maawain. Pusong maawain na may pusong pag-unawa sa mga pangangailangan ng kapwa. Yan, mga kapatid, ang pusong hinahanap ng ating Panginoon, lalong na sa pangawalong araw o gabi ng ating paghahanda. Si Maria na may pusong maawain at maunawain. Yan dapat ang ating palalaguin sa ating mga puso na sa ating pagiging deboto kay Maria, tayo rin ay magiging maawain sa kapwa natin. Hindi lamang hanggang sa pagdarasal, hindi lamang hanggang sa pagsisimba, sana marunong tayong isalin ang lahat ng ating mga ginagawang panampalataya sa paggawa ng mabuti parati sa ating kapwa. Amen? Kaya mga kapatid, saan po ba natin makikita ang pangunawa ng ating mahal na ina? Ano po bang basihan natin? Ang pangunawa at ang awa ng ating mahal na ina na siyang ating hinahawakan sa ating buhay. Makikita po natin, una, sa Ebanghelyo ni San Lucas, 1:39, 49. Ano yon?
noong dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Pakatandaan po natin, mga kapatid, na noong ang anghel ng Panginoon ay nagpahayag kay Maria ng mabuting balita na siya ay napiling magiging ina ng kaisa-isang anak ng Diyos, ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay 6 na buwang nagdadalang tao. Kahit pa siya ay napakatanda na. Itong salitang napakatanda na. Ito yung salita na nagpapahabag. Makikita po natin na nagkakaroon ng habag, nagpapahayag ng habag ang ating mahal na ina, ang napakatanda na. Ano ang ginawa ni Maria nung nalaman niya na ang kanyang pinsan ay nagbuntis, nagdadalang tao? Dinalaw niya, dali-dali niyang dinalaw. Umalis siya at dinalaw niya ang kanyang pinsang si Elizabeth. At ano pa ang kanyang ginawa? Hindi lang niya dinalaw doon at nag-say, hi, hello, tapos uwi na. Ay, okay ka na? Uwi na ako. Ganun. Parang tayo rin ba? Pag nimisita tayo, maya-maya, uuwi na. Hindi po ba? Pero si Maria, anong ginawa niya? Nanatili si Maria kasama ni Elizabeth ng 3 buwan. Ibig sabihin, nanatili siya kasama ni Elizabeth hanggang makapanganak si Elizabeth. Hindi niya pinabayaan ang kanyang pinsan. Nakita niya, unawang-unawa niya ang pangangailangan ng kanyang pinsan. Hindi niya pinabayaan hanggang sa manganak siya. Ito po, mga kapatid, makikita po natin, alam ng ating mahal na ina, ang birhen ng kabanal-banal ng puso ni Jesus, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kahit hindi pa natin sinasabi, alam na niya, dahil siya ay may pusong maunawain at maawain. Pangalawa po, mga kapatid, na makikita po natin si Maria na puno ng awa at unawa sa Ebanghelyo ni San Juan 2:11. Ano po itong nangyari? Anong nangyari sa Ebanghelyo ni San Juan 2:11? Ito ang kasal sa Kana. Ano po ba ang inyong natatandaan na ginawa ni Maria nung kasal sa Kana? Na nagpapakita na siya'y talagang may pusong maunawain at maawain. Ha? Yung alak? Hindi naman siya ng alak na may lagro. Sa kasal na ito, pakatandaan po natin na ang host ay naubusan ng alak. Pakatandaan po natin na sa kapanahonan ni Jesus, ang alak ay napaka-importante, napakahalaga, at nakakahiya sa isang handaan na maubusan ka nito. Kailangan na meron kang stock, maraming stock ng alak para hindi nakakahiya sa mga bisita. Subalit, mga kapatid, ito nga ang nangyari sa kasal sa Kana. Ubos ang alak at ang alam ni Maria ang sitwasyon. Kung kaya anong ginawa ng ating mahal na ina? Nilapitan niya ang kaniyang anak upang humingi ng tulong. Sa una, mga kapatid, tinanggihan siya ni Jesus. Dahil nga, bakit? Hindi pa niya oras na gumawa ng milagro. Pero alam ng isang ina kung ano ang laman ng puso ng kaniyang anak. Kaya may tiwala siya sa kanyang anak. Kaya sinabihan niya ang mga lingkod sa kasalan, sundin ninyo kung ano ang sasabihin niya. At nangyari nga ang milagro. Ang tubig ay nagiging napakasarap na alak. So mga kapatid, ang ating mahal na ina ay totoong may pusong may awa, pusong maawain at pusong maunawain. Hindi maaaring paghiwalayin ang pusong may awa
at pusong may unawa. Dahil pag may pusong, ang ating mga puso ay may awa, parating may pag-uunawa sa makahinaan ng ating kapwa. Amen? Kaya mga kapatid, sana po, sa ating pagdiriwang sa banal na misang ito, mapalalahanan po tayo na sa ating buhay meron tayong malalapitan na inang may pusong mawain at maunawain. Sana rin na sa ating pagdidibusyon sa ating mahal na ina, tayo rin ay magkakaroon ng pusong katulad niya na may pusong may unawa at may awa para sa ating kapwa. Sanawa. Tumayo po tayo. Sa Diyos na hindi nagmamaliw, na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Kristo, tayo'y manalangin upang tayo ay kanyang yakapin. Kasama ni Maria, tayo manalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang pangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpaparangal nawa sa mahal na Birheng Maria ay magkamit ng mga biyayang kanilang inaasam sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga benefactors, family sponsors, mga hermano at hermana mayor, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon na mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging panyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. O nawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po tayo. Mga kapatid, manalangin kayo pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, ina ng banal na puso ni Jesus. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minirap matutumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio Carnal ni David na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paggindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Para ng salamin, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagpintulot sa tukso. Hati-hatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ko dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madamang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manatili lang pong nakatayo. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmumula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ng pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami.
Maupo po tayo sandali para sa ilang paalala at pasasalamat. Una, bilang paghahanda para sa ating kapistahan at anibersaryo na ika-8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising project para sa ating simbahan at kapistahan. At ito po ay ang mga sumusunod. Novena Misa, bukas po, September 7. Ang huling nobena ay sa ganap na 5 ng hapon. At ang banal na misa ay sa 5:30 ng hapon dito sa tahanan ni Maria. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft Bayanihan. Ang sponsor bukas ay ang Our Lady of Peña Pranza at San Lorenzo Ruiz Chapel. Fiesta Raffle Poracos na pondo itayo ang kombento para sa pagpapatayo ng kombento para sa tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng tiket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang tiket or 200 for booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsor o maging hermano or hermana sa Novena Mass. At tuwing magsisimba kayong Novena Mass, ay mabibigyan kayo ng stamp na maaari niyong ipagpalit sa isang bingo card. Ito po ay para lamang sa edad 12 years old pataas. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng misa konselebrada sa 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel na pangungunahan na lubang kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David Didi. Pagkatapos po ng misa, ay magkakaroon ng salo-salo ala Barrio Fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baile sa Mission Station. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officer para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. Kalawa, meron din pong pre-dental clinic bukas, September 7, sa Woodcraft Bayanihan. Ikatatlo, paalala po sa mga cluster lab, ang misa po sa Woodcraft Chapel bukas, September 7, ay sa ganap na 8 ng umaga. Wala din pong misa ng alas 9 ng umaga, bukas dito sa tahanan ni Maria. Paalala po bukas ang ating isusuot itong September 7 ay kulay pink. Paalala po sa mga taga Santa Quiteria na pagkatapos po ng misa ay manatili lang po kayo sa inyong mga upuan. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Music Ministry, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Ikalawa, pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang St. Francis of Assisi and Santa Quiteria Parish at ang St. Joseph Chapel. Ganon din si Councilor Doc Eli Juan para sa Palugaw. Ikatatlo, pasalamatan din natin ang ating mga family sponsor at ang ating hermana and hermano manor ngayon na sina Mr. and Mrs. Teotimo and Remigia Gauto and family, Mr. and Mrs. Jerry and Marivic Gahudo and family,
Miss Cindy Sanchez and family, Mrs. Melanie Sanchez and family, Mr. and Mrs. Ricky and Tess De Luna and family, Mr. and Mrs. Ervin Louie and Donabilla Alonso and family, Mr. and Mrs. Billy and Maria Vanessa Hernandez and family. At ikang huli po, pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Ramel Tapales, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang banal na pagdiriwang. Humayag kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva Virgen Maria! Viva! Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Palakpakan po natin ating mahal na ina, ang Birhen ng kabanal-banal ng puso ni Jesus.